Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may doobing taimtim na totoo at kami rinaway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba, nalalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maasahang lagi Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tayo pong lahat, magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon na siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama nila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawa nga po mga kapatid, kayo ay tunay na maligaya. Katulad nga po nung isinasad na ng isang salmo, how I rejoice, paano ako naggagalak. How I rejoice when they said to me, I will go to the house of the Lord. Nako ay pupunta sa bahay ng Panginoon. Sinasabi ko mga kapatid, kung ganito ang inyong espiritu, dadalhin ninyo ang tunay na kaligayahan. Sinasabi ko ito dahil hindi naman lahat ng nandito, tunay na gustong nandito. I speak for myself. Nung ako, aking pang mga kabataan, naalala ko kung paano ako pilitin ng nanay ko para magsimba. Edgardo, linggo ngayon, magsimba ka. At during this week, I was attending confession. Nakakabigla dahil hindi yung mga kabataan, hindi na nila sinasabi na
ang hindi pagsisimba ay is not a mortal sin. Kaya tinatanong ko, nagsisimba the whole year. May na-miss ba kayong misa? Opo. O, kasalanan yon. At tinatanong ko, why did you miss one or twice Sunday? Ay, natulog lang po ako. So that is laziness, katamaran. Naalala ko kung paano pilitin ng nanay ko yung tatay ko para magsimba. Ernesto, linggo ngayon, ba't hindi ka magsimba? At naalala ko, dahil taga St. Anthony kami, doon laging maraming tao. Ewan ko na lang ngayon, nung panahon namin, yung mga tao hindi na nakakapasok ng simbahan, doon na lang sa labas. Yung tatay ko ganun, doon na lang sa labas. Pero hindi siya nakikinig maigi doon sa salita ng Diyos, hindi nangungumunyon. So sinasabi ko ito, may mga tao na nandito na napilitan lang. Pinilit lang ng asawa, pinilit ng nanay, pinilit ng tatay. Dahil kung hindi magsisimba, pagagalitan. Dahil kung hindi magsisimba. Mga kapatid, kung yung mga taong yung sinasabi ko ito, dahil wala pa silang naiintindihan, hindi nila naiintindihan na ang tunay na kaligayahan nandito. Ang dapat nga natin itanong, tinatanong ko nga doon sa mga tao, hindi mo dapat itanong kung ano ang iyong kaligayahan. Ang dapat mong itanong, sino ba ang iyong kaligayahan? Kasi yung mga tao, kung tatanungin natin, ano ba yung kaligayahan? Maaari mong ilagay yung kaligayahan mo, katulad na narinig natin, at nakikita natin ito sa mga buhay na maraming tao. Kaya nga hindi na sila kinakailangan magsimba dahil sapat na sa kanila yung tinatamo nilang karangyaan, dahil ang kaligayahan nila yung pera, kaligayahan nila yung kalusugan, kaligayahan nila yung affection. Pero in Diyos, wala. God has no place in their heart. At yung mga tao na hindi nangangailangan ng Diyos, ibig sabihin, sapat na yung tinatamasan nila, masaya na ako rito. But that is not true. Kasi nungalingan yun. Walang tunay na maligayang tao kung hindi ang Diyos ang nasa sentro ng kanyang buhay. Napakinggan natin na ang kaligayahan, ang pag-iisip natin, kaisipan natin ng kaligayahan is contrary to what God thinks. The logic of the Lord is not our logic. Napakinggan natin, no? Mapapalad, ibig sabihin na masaya kayo, maging masaya, makarios, happy. Magsaya kayo kapag kayo ay may sakit, kapag may inaapi kayo, kapag nalulungkot kayo, pag umiiyak kayo, kapag may umaapi sa inyo. Kasi ganito ang mentality natin, magiging masaya lang ako kapag wala akong sakit. Magiging masaya lang ako kapag nakapagtapos ako. Lalong I speak for myself, dahil ganito ang turo ng mundo. Magiging masaya ka lang kung marami kang pera. Kaya nga nung maliit pa ako, no, I was desiring, no, gusto kong maging doktor, maging engineer, maging ganyan. Bakit? Dahil magiging malaking sweldo. Yung iba, ayokong maging ganyan, ayokong maging ganito, dahil walang sahod. O dapat lagi akong malusog, kapag may sakit ako, hindi na ako magiging masaya. Paano na yung mga nasa ospital? Paano na yung mga may sakit? And I'm very sure, marami kayong mga kamag-anak na may sakit. So hindi na sila masaya.
So marami tayong mga kamag-anak na matatanda na. So hindi na sila masaya dahil wala na silang lakas. They have no vigor anymore. Mga kapatid, happiness is not what we have. Happiness, ang kaligayahan ay hindi kung anong meron ka. Happiness is the state of spirit. Kaya, and what is this state of spirit? Jesus Himself, the Holy Spirit within us. God in us, God with us. Kung ano yung pinagdiwang natin nung Pasko, Emmanuel, God with us. This is our happiness. Ito ang hindi lang magdadala. No, minsan nag-ano tayo, ano ba magdadala sa akin ng kaligayahan? Ito ang kaligayahan natin. Kung sinong merong Diyos sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso, maski wala siyang pera, masaya siya. Maski may sakit siya, masaya siya. Kaya napakinggan natin, sino ba yung mga tao na magiging masaya sa harap ng mga may nang-aapi? Sino ba yung magiging masaya na may nang-uusig? Sino ba yung magiging masaya na may sakit? Yung may Diyos. Kaya makikita natin mga kapatid, ang katotohanan sa ating mundo, sa kabila ng mga maraming tao na sa kabila ng kanilang karangyaan, hindi sapat yung tinatamasa nilang karangyaan. Parang kulang pa. At nakikita naman natin ito sa gobyerno. Nakikita natin ito sa mga tao na okay, bakit hindi ba sapat yung isang kotse? Bakit kinakailangan 18 kotse? Hindi ba sapat yung 2 kotse lang? Bakit kinakailangan pa? Nakikita natin ito mga kapatid. Ilan ang collection mong kotse? Ilan ang collection mo? Kaya nga minsan, ang model of happiness, no? Model of satisfaction sa atin yung mga mayayaman. Mga kapatid, sa Ebanghelyong ito, tinatawag tayo ng Diyos. Our model and example of happiness is Jesus Christ Himself. Walang kwenta. It doesn't matter na ikaw yung pinakamayaman na tao sa mundong ito, pero wala ka naman Diyos. Kung ikaw ay wala, kung ikaw man ay mahirap, pero ikaw ay may Diyos, ikaw yung pinakamayamang tao. It doesn't matter na maghirap ka, it doesn't matter na magkasakit ka, it doesn't matter na may manghiyas sa'yo, it doesn't matter na may magpahirap sa'yo, as long as God is with me. As long as God is with me, I will always be happy. Dahil siya ang aking kaligayahan. Hindi lamang ang nagdadala ng kaligayahan. Unhappily, humahanap tayo nung magdadala ng kaligayahan sa atin. Kaya nga, ano ba yung nagdadala ng kaligayahan sa maraming tao? Pera, afeksyon, ganito, cellphone. Nararanasan ko rin yan mga kapatid, maski hindi ako mayaman. Kasi ngayon, madali na lang bilhin yung mga bagay. Minsan, sabi kong ganyan, bakit ang dami-dami kong pares na sapatos? Maski hindi ako bumibili, binibigyan naman ako. Pero minsan nakikita ko yun, ba't kinakailangan 6, 10? Tingnan na lang ninyo doon sa mga koleksyon ninyo sa bahay ninyo. Bakit kinakailangan pa ng ganong marami? Hindi ba tama na lang yung ganon, 2, 5? Ba't kinakailangan 50? Makikita nyo, sa dinabi-nabi ng mga damit ninyo, ilan lang yung ginagamit ninyo lagi? I speak for myself. Maski marami akong damit, meron lang ako yung gustong-gusto kong yun lang.
Bakit kinakailangan? No? Kaya nga, yung nagbabakasyon lang ako ngayon, sabi ko, dami-dami kong dinalang damit, no, from Brazil. Pero yung mga lima lang, mga 20 damit yung dinala ko. Pero yung ginagamit ko lang damit, 5. Bakit? No? Kasi nga, sabi ko, ay dapat, sapatos. Kaya mga kapatid, no, this is also a moment of reflection to you. Bakit hindi ka mas-satisfy doon sa kaunti? Minsan, ako, sinabi ko nga doon sa mga tao kagabi, no? Kaya nga nagpapasalamat ako sa nanay ko. Mahirap kami. Pero hindi kami kailanman nagkulang ng pagkain. Kasi ang mali nating kaisipan, minsan mahirap ka, wala kang kakainin. That is wrong. Sinabi sa akin ng Diyos, mahirap kami, pero mayroon kami laging pagkain kahit konti. Yung mga tao nagrereklamo dahil konti lang yung pagkain. Kaya nga nung yung nanay ko, ito lang, no, pinapalo yung bibig namin. Dapat magpasalamat ka sa Diyos dahil maraming bahay, maraming pamilya, maski kanin at sardinas wala, ikaw meron. Kaya nga sinasabi ko nung dati, sabi ko, mahirap, wala kaming makain, mali yun. Mahirap kami, pero maski kaunti yung kinakain namin, meron lagi. Naintindihan ninyo? Minsan kasi nandun yung iniisip namin, ay, namamatay na kami sa gutom. Dahil kung namamatay tayo sa gutom, God is not faithful. Hindi tapat ang Diyos. Kung nagkukulang sa mesa natin sa araw-araw, hindi tapat ang Diyos. Kaya nga masasabi ko sa akin sarili, lagi kong sinasabi sa Diyos, never kaming nagkulang ng pagkain sa mesa. Kaunti, pero meron lagi. Because God always provides. Dahil hindi kahahaya ng Diyos na magutom. Hindi kahahaya ng Diyos na hindi ka mawalan ng damit. No? Kaya nagpapasalamat ako dahil yung ako, pinaglaki yung mga damit ko, pinaglakihan ng mga tiyuhin ko. Biruin nyo yung mga tiyuhin ko, yung mga damit nila, nagamit ko, pero 1960s pa yung damit nila. Pero nagamit ko yung damit nila. Mga tiyuhin ko Tapos yung nakita ko nga, yung mga 1960s na damit nila, nagiging fashion ngayon. Naalala ko dati, yung bell bottom. Tapos nauso yung straight cut. Uso na pala noon yon 1950s. Yung straight cut. Kaya yung mga pantalon ng tiyuhin ko, pinahihigpitan ko na lang at sinusuot ko yung mga gabardine. Kasi sabi, tama na sa'yo yan. Maging masaya. Gusto ko makiuso. Pero wala naman kaming pera. Pero meron kang pwedeng isuot. Pero bakit hindi mo pwedeng isuot? Pwede mo naman. Kasi nga, ayoko niya ng pangit. Pero nakikita ko ngayon, yung mga 1960s, ngayon fashion ngayon. Pati yung mga tela, pati yung mga fashion, ngayon. Sabi ko, kaya nga totoo pala, no, na kung yung may Diyos, pati yung maliit, nagiging malaki. Yung walang Diyos, maski may malaki, kakaunti. Kaya nga mga kapatid, our happiness is not what we have, but what we are. Maaari kang wala kang pera, pero may Diyos ka, you are rich. Pagsitayo po tayo upang ating pahayag ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod niya ang kanyang paghahari dito sa mundo. Katulong tayong kanyang mga nilikha. Manalangin tayo ng may kagalakan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang mapanatili kaming mapagpakumbaba habang nagpapatotoo ng iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong daluyan ng iyong awa at pagmamalasakit ang lahat ng lingkod bayan upang lagi nilang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ang isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming mga nasalaylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilahad ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nagagalak kami sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari mo ay tunay na sumasa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikiniig at pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayoy aming inihahanda, sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nang nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitasan, sana sa kaitasan, nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Kaitasan, Hosana, sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo kami at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa tukso. At yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng ayoy iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga paalala. Inaanyayahan ng lahat sa mga sumusunod na gawain ng ating parokya. Bukas, February 2, kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o tinatawag din na Candelaria. Ang misa ay sa ganap na 6 o'clock ng gabi. Magkakaroon po ng pagbabasbas ng mga kandila. Ikalawa, dawn procession at banal na misa bilang debosyon sa kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. Ito ay gaganapin tuwing unang Sabado ng buwan na magsisimula sa February 7. 5:15 a.m. dawn procession. Magsisimula ito sa ating simbahan. At 6 o'clock a.m., banal na misa. Magdala po tayo ng kandila. Sama-sama nating ialay ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Ikatlo, Lakbay Dasal 2026 sa March 21 sa mga simbahan sa Iba, Zambales. Ang nasabing lakbay dasal ay nagkakahalaga ng 2,800 pesos, inclusions, transportation, food, t-shirt at kit. Sa mga nais sumama, makipag-ugnayan lamang po sa PPC Friendly Desk sa labas ng ating simbahan o sa opisina ng ating parokya upang makapag-fill out ng registration form. Halina't tayo'y magnilay sa darating na panahon ng Kwaresma. Ikaapat, maaari nyo na pong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating parokya. Ito po ay para sa gagawing silab-sala sa February 17 bago ang Miyerkules ng Abo. Ito ay ang seremonya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na nabasbasan noong nakaraang Palm Sunday. Ang mga abo mula sa sinunog na palaspas ay ginagamit para sa paglalagay ng abo sa noo sa Ash Wednesday. Sumisimbolo ito ng pagsisisi sa mga kasalanan, paglilinis ng puso, at paghahanda para sa panahon ng Kwaresma. Ang mga misa sa Ash Wednesday sa February 18 ay 7 o'clock a.m., 6 o'clock p.m., at 7 o'clock p.m. At panghuli, para sa mga hindi pa nakatatanggap ng sakramento ng kasal na nagsasama na o civilly married, magkakaroon tayo ng kasalang parokya sa June 13, 2026. Para sa mga requirements o detalye, lumapit lamang po sa ating parish office. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at dakilang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo at mamuhay bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Salamat sa Diyos.